bago tayo pumunta sa main topic natin, kamustahin muna natin kung ano nga ba yung nangyari dito po sa ginagawa nilang rally, mga kababayan, dyan po sa may EDSA. Dahil kagabi, may nakita tayong post na nakatag sa atin. Sabi dito mga kababayan, just in, EDSA Mimul Malware 3.0, DDS Barangay Edition, as of 11:52 PM mga kababayan. Ito nakita ko, nakalive pa rin sila hanggang alas 2 ng madaling araw. So sabi pa dito, November 26, 2024, mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at Tatay Digong inaantok na sa EDSA. Walang uwian. Eto mga kababayan na inaantok na at walang uwian. At yung iba pa nga kung makikita nyo dito, halos sa karsada na mga kababayan natutulog. Yan o. Halos sa karsada na natutulog yung iba. Tapos eto pa mga kababayan o. Yan o. Tingnan nyo halos sa karsada na sila natutulog. Tapos ngayon, mga kababayan, yan, alas 2 na, mag-aalas 2 na ng madaling araw, naka-live pa rin sila kung ano-ano yung mga pinagsasasabay laban sa gobyerno. Kaya naman pala, iniisip ko mga kababayan, kung bakit kahit hirap na sila, antok na, at yung iba mga kababayan ay nagugutom na, nagtsatsaga pa rin. Ngayon, tingnan nyo mga kababayan, may nakita tayong post patungkol po dyan, na kung saan mga kababayan, eto, grabihan pala. Ano po, lalong grabe yung organizer nung EDSA rally. Bakit mga kababayan? Kasi nagkaroon pala talaga ng hakutan. Kaya pala kung titingnan nyo, yung mga nagsasalita dun sa rally, kahit mga walang alam sa ipinaglalaban nila mga kababayan, diretso lang sila. At yung iba, kahit kung titingnan nyo, may mga bata-bata pa doon na hindi naman alam kung ano yung ipinaglalaban, nandoon. Kasi mga kababayan, nagkaroon pala talaga ng hakutan. Magkano ang bigayan? Eto, basahin natin. Etong nakitang post mga kababayan ni Coach Jared Pulido. Kanya po yan. Hindi pa natin, gagawan lamang natin ng reaction video. Sabi kasi dito, grabe yung organizer ng EDSA rally. 500 na nga lang ang bayad, hindi pa binuo. Ano mga kababayan hindi binuo? Eto, basahin natin etong post na isinare niya. Sabi dito ay grabe naman pala. Hustisya naman sa mga nahakot sa rally. Eto, may isa kasing nag-post mga kababayan na yung post po niya nag-viral. At ang sabi dito mga kababayan, mga sinungaling, sa susunod na magpapahakot kayo, tuparin ninyo rin sinasabi ninyo. 500 pesos naging 200 pesos. Nagpahakot pa kayo, nagalit pa kayo nung nanghingi kami ng pagkain. Masama ba yon? Mula umaga kami diyan, hingi lang kami ng pagkain, magagalit pa kayo. Ayan mga kababayan mismong post mga kababayan, tinakpan na lang natin yung tinakpan na lang dito yung pangalan para hindi punteriyahin. Yung nag-post. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo 500 na nga lang yung bayad. Ginawa pang 200, ibinulsa pa yung 300 pesos. Tapos yung mga pumunta dun sa rally pa mula umaga, nagtsatsaga mga kababayan na ipaglaban, magsisigaw doon kahit hindi naman nila alam yung ipinaglalaban doon mga kababayan. Syempre magugutom yung mga yan, lalo na at mainit. Sa kainitan, hihingi yan ng tubig at pagkain. Tapos ngayon mga kababayan, yun daw mga pumunta dun sa rally na nahakot, na akala mabibigyan ng 500 pesos mga kababayan, nanghingi ng pagkain. Siguro doon sa coordinator nitong rallying ito, o mga kababayan, or doon sa organizer nitong rallying ito, nanghingi sila ng pagkain. Kaso nagagalit pa daw mga kababayan. Ganyan katindi. Kaya pala mga kababayan, kung titingnan nyo, kahit anong panawagan nila, na mag-aklas, mag-alyansa sila dyan mga kababayan, kumuha ng kaaliyansa, magsisigaw laban sa gobyerno, magparami, hindi sila dumadami. Bakit? Kasi nagugutom yung mga sumasama sa kanila. Nagugutom. Tapos kinukura pa yung pambayad. 500 na nga lang ang bayad Magtsatsaga ka maghapon sa initan hanggang gabi. Yung iba doon na natutulog mga kababayan. Para lang ipagsigawan na gusto nilang ipalit bilang presidente etong si Sara. Tapos kukurapin pa yung 300 pesos. Wag na kayo magpahakot kung ganyan lang din naman na kayo mismo talagang mismong ipinapakita ninyo na kurap kayo. Diba? So ngayon mga kababayan, ito pa yung sabi dito. Naghakot ako. Marami ginawa
naghakot ako ng marami. Ano ginawa ninyo? Kailangan hanapin pa namin yung naka-wristband para sa pagkain at bayad. Ayusin ninyong ang organizer ninyo kung magpaparali kayo. Yan yung sabi mga kababayan nung naghakot. Mismong yung naghakot dito ang nanggagalaiti sa galit kasi nga hindi maayos yung organizer, nagagalit pag humihingi sila ng pagkain tapos kinura pa yung 300 pesos. Ngayon mga kababayan, ito pa yung sabi ng mga nag-comment. Kala ko kami lang ang ganito. Si Kagawad kasi nagsabi, ayuda daw. Sama kami, yun pala rally. Ala naman pala mapapala, nagutom lang kami. Yan yung sabi ng mga sumama sa rally mga kababayan. Nagpahakot din dito sa Tondo. Pagdating namin, doon tubig lang binigay, pahirapan pa. 200 na nga lang, yun na nga lang, kailangan pang palista pa. Ayan mga kababayan, sabi pa dito, magulo din sa amin. Di yan, lalo na yung naglilista. Sabi, nabigyan daw kami, wala namang name pa namin doon at nagkulang ata ng budget. Yan o, magpaparali kayo, wala kayong budget. Diba, kukurapin nyo pa yung pera at saka 200 pesos na lang yung ibibigay, kailangan nakalista pa. At ang sabi pa daw nung kapitan, mga kababayan na naghakot sa kanila, yung iba dito taga-Tondo Kasi hinakot nila kung saan-saan. Mga kababayan, ang sabi daw ayuda, yung pala daw magrarally at wala naman pala daw mapapala maghapon. Ayan hakot pala. Kaya pala kahit anong tingin natin na magdami, kung talagang interesado ang mga taong magbabad sa initan, at makipaglaban na walang pupuntahan, hindi nila magawang makapagparami. Kasi nga mga kababayan, tandaan nyo, kapag ang tao nagugutom, hindi na yan uulit. Kapag ang tao nakakaramdam na pinababayaan sila, hindi na yan uulit mga kababayan. At lalong-lalo na mahirap magparali pag hindi interesado ang tao. Lalo na kung dadaanin nyo lang sa pera. Ngayon, nakita nila na yung 500 naging 200, sa tingin nyo sasama pa yung mga yan sa sunod? Ang lakas ng loob ninyo na sabihin na kami mga vlogger nag-aakusa kami na bayaran kayo. Tapos binabaligtad nyo pa, yun pala, kayo palang kumukuha ng mga bayaran na mga fake supporter ninyo para pabagsakin si PBBM. Tapos hindi nyo naman aalagaan. Diba mga kababayan? Kaya doon sa mga kababayang Pilipino po natin, maging matalino na po kayo. Huwag na po kayong sumama sa mga ganitong klase ng aktibidades. Dahil bukod sa napagod lang kayo, kulang pa yung 200 pesos ninyo pagka na-stroke kayo sa init ng panahon. Kulang pa yung 200 pesos ninyo kapag ka na-ospital kayo dahil nahayo kayo sa gutom. At kulang yung 200 pesos ninyo mga kababayan pag bigla na lang kayong bumagsak dyan dahil sa mainit ang panahon sa mga raling ginagawa ninyong yan. Kaya maging matalino na ang mga kababayang Pilipino po natin. Tingnan nyo, kung nagagawa nga ng mga organizer na kurapin yung 300 pesos, isa lang ibig sabihin yan. Kaya malalakas ang loob ng mga yan na kurapin yung 300 pesos sa 200 pesos ang ibigay sa inyo dun sa mga sumamang sa rally, dahil yun yung nakikita nila dun sa sinusuportahan po nila. So maliwanag naman mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, na yung mga pumunta sa rally, ang karamihan po doon hinakot. May nag-comment pa nga dito, taga-Tondo. Sabi dito, nagpahakot din dito sa Tondo. Pagdating namin, doon, tubig lang binigay, pahirapan pa. 200 na nga lang ang kailangan, ipapalista pa daw. O kaya alam nyo na mga kababayan, taga-Tondo yung iba at yung iba taga-ibang lugar pa, ipinahakot. Sa pag-asang bibigyan ng 500, yung pala 200 lang. So ang nakakahiya dito, yung nanguna sa paghahakot mga kababayan, yun yung nakakahiya dyan. So nga mga kababayan, maliwanag naman na nagkabayaran doon sa isinagawa po nilang rally. Wala pong legit doon, wala pong totoo doon. Nagkabayaran.